December is one of the busiest month of the year. Kaya alam ko na tayong lahat ay so thankful that we are able to go through another week, and we are all here this Sabbath morning. Right now ay merong ginagawang praise program sa Pasay, and many of our brethren, perhaps some of our members, alam ko ang Baisa Church ay empty yung kanilang parking lot. Marami sa kanila ang umattend noon. And here in our church, tayo naman ngayon ay nagse-celebrate din. It is a month. We are 2-3 Sabbaths away from the New Year. At talagang pagkaganitong panahon, alam natin na talagang maraming tao ang abalang-abala. Lalo na pagka malapit nang matapos ang panahon. Napansin nyo ba na lumalamig na rin ang panahon natin? Mas biglang lumamig itong weekend, dahil ito yata yung pagpasok ng amihan na in-expect natin, na darating. Kaya siguro ganito yung nararamdaman ko ngayon. At nakatapat pa ako sa electric fan kanina. But anyway, let us all be thankful and happy that we can be in church today and we can worship the Lord. And I know that every one of us are thankful for this Sabbath day. So we have a few announcements. Right after our potluck, we are going to have a church board meeting for the new officers 2026 and 2027. So for a while, we are going to meet. I was hoping na ang Sabbath School Department din ay makakapag-meet today, pero hindi pa yata o hindi ko pa nakikita ang ating Sabbath School head. So might as well siguro we will reschedule our meeting. And this afternoon, we are going to have an AY. Our AY leader, wala pa yata si sister. Nandito sa likod. Karating lang. So pang AY talaga siya. Kanyang dating. So, mamaya ay meron tayong AY, and then we are going to ano pa ba ang ating announcement? That's it, Yun lang naman ang ating announcement ngayon. So, would like to introduce to you our speaker, meron po tayong speaker mamaya, and this will be his first time to speak to our church. Ang ating pong speaker ay nakalagay dyan, Brother Jupet Kapuyan. He is a lecturer as well as speaker on Sabbath School Teachers. Siya ay Sabbath School Teacher Certification and International Institute of Christian Discipleship. Kaya pala, siya yung narinig ko, ito yung kanyang topic na binigay sa kanya, yung certification on discipleship, Christian discipleship. Kaya pati Sabbath School teacher, siya rin ang nagbibigay ng certification dahil siya ang lecturer. And he is the principal, Principal 4 of Balara Elementary School. This is under the Department of Education. So, siya po ay principal dito sa Balara Elementary School sa Quezon City. And he is also a certified learning facilitator. Ayun. Ano ba ibig ginagawa ng facilitator? Of the National Educators Academy of the Philippines. This is also under the Department of Education. Kaya ang ating pong speaker ngayon ay malaki po ang kanyang kaalaman sa field ng education, dahil siya po ay speaker, at the same time a lecturer. He is no other than Dr. Jupet Kapuyan. Siya po ay Doctor of Education. Kaya ang ating pong speaker ay hails from Mindanao, ang ating pong elder, si Head Elder Johnny Oliverio, ay na-discover niya na sila ay mga schoolmates. Pareho sila ng school na pinanggalingan sa Digos. Ikaw ba, doon din ka rin galing sa Digos? Pero same school?
Okay. So, wala tayong idea kung saan yon, malayo yon, ano. Basta alam ko, malayo dito sa ating lugar, ano. But we are thankful that he accepted the invitation of our elder to speak to us this morning. And so, may the Lord be with him. Ang ating pong participants sa ating hour of worship ngayon, ang ating ang ating song leader, Sister Marian, and on the piano is Doc Joelson Umbao. After my part, ang pagpipreside, ang ating pong scripture reading and prayer is to be led by Elder Eric Aguirre. Ang two serving deaconess po natin, Sister Anching and Sister Mimi. At ang ministry in music ay pagkakaloob po ni Sister Eileen Espirito. Ano? So ito po ang pagkakahanay-hanay ng ating program. At nawa, patuloy tayong manatili ang ating mga cellphone ay naka-silent mode habang tayo ay nakikinig sa ating message ng ating speaker ngayong umaga. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Tayo na po ngayon ay tutungo na sa ating pag-aawitan. Good morning at happy Sabbath po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula mag-awitan, tayo po muna ay manalangin. Our gracious and loving Heavenly Father, we humbly come before you in this sacred Sabbath day, thankful for the gift of life and the privilege of this worship. As we gather for this inspiration, may your Holy Spirit be present among us. Sanctify our hearts and minds, that every song we sing may be an offering of love and praise to you. Be with us, Lord, and may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's all sing When He Cometh. Stars of the morning, His bright crown adorning, they shall shine in their beauty, bright gems for His crown. He will gather the gems for His kingdom. His love and His own, like the stars of shall shine in their beauty, bright gems for His crown. Little children, who love their Redeemer, are the jewels, precious jewels, His love and His own. Like the stars of the morning, His bright crown adorning, they shall shine. For our next song, let's sing Shall We Gather at the River. Shall we gather at the river, where bright angel feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God? Yes, we
for our call to worship. Nais ko pong involve tayong lahat. This will be in a form of a responsive reading. Babasahin ko po yung leader, kayo po ang babasa ng congregation. Simulan ko po. Oh, sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gotten Him victory. He has remembered His steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the victory of our God. Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody, with trumpets and the sound of the horn. Make a joyful noise before the King, the Lord. All He will judge the world with the righteousness and the peoples with iniquity. May the Lord add His blessing to the reading of these verses. Tayo pong lahat ay lumuhod. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth He ruleth. Come and praise His name. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Only these are sweet peace of Lord, and deeper faith instill. Praise for Thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own Thy sovereign sway. And with a white robe from upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Our mighty and heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful Sabbath. Please be with us, O Lord, as we continue praising you. All these things we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen. I sing
Bago po tayo lumod sa panalangin, samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia na masusupungan po sa Mateo 5, versikulo 16. Mateo 5, verse 16. Sabi po rito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po'y magarang lumod para sa panalangin. There is a place where Jesus meets. For our salvation He intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. O dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagdinig sa lahat ng aming mga kahilingan, gayon din po sa aming mga panalangin. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Naway sa araw ng Sabat nito, ang iyong kaluwalhatian ang patuloy po naming maranasan hanggang sa paglubog ng araw. Sa umaga pong ito, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. Alam po namin na kami po hindi karapat-dapat na magpuri sa iyong banal na pangalan dahil sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan. Naway linisin niyo po ang bawat isa sa amin. Naway alisin niyo po ang mga makamundong bagay na patuloy po namin inuuna kaysa inyong banal na pangalan. Tulungan niyo po kaming baguhin ang aming mga karakter na ayon sa iyong kalooban. Nang sanggayon, ang iyong banal na salita namin pakikinggan sa umagang ito'y maging karapat-dapat sa bawat isa sa amin. At ito'y aming may bahagi sa aming kapwa at higit sa lahat ito'y aming may sakabuhayan. Ninadalangin po namin, Ama, ang aming mga kapatiran na kung anuman po ang kanilang mga karanasan sa araw-araw na naway dinggin niyo po ang kanilang mga kahilingan. Kung sila po'y nasa banig na karamdaman, sa pisikal na pagkukulang at ganoon din po sa spiritual na kalagayan. Naway dalawin niyo po sila kung nasan man po sila ngayon. At patuloy niyo po silang palakasin at iparamdam niyo po sa kanila na kayo po ang lagi po nilang kasama. Nadalangin din po namin sa inyo, Ama, ang aming kapatid na si Brother June. Na naway dalawin niyo po siya sa araw ng Sabat na ito. Palakasin niyo po siya muli nang sa gayon ay makapili po namin siya sa pagsamba at pagpuri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa mensahero na iyong pinadala sa amin sa araw ng Sabat na ito. Sa katauhan po ni Brother Japet, na naway ang kanyang mga sasabihin ay makapagbigay kalakasan sa aming pananampalataya. Naway ang iyong kabutihan at iyong pagmamahal ang siyang mahayag at ang hindi ang kanyang sarili. Maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa aming madalangin. Ang lahat nito ay aming hiniling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath heart with thee be bright. Amen. It was the same with Jesus. After Jesus was born in Bethlehem,
is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him. On coming to the house, when a baby is born, family and friends bring gifts to celebrate the special occasion. It was the same with Jesus. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. The Magi from the east worshiped the infant Savior and King Jesus by giving him gifts. In Bible times, worshiping at the temple always included bringing offerings to God, and today this has not changed. When we accept Jesus as our Savior and Lord, we also worship him with our tithes and promise offerings whenever he blesses us with income or increase. It is not our generosity that triggers giving. It is God's generosity. The Bible teaches that when he gives us something, he always commands us to return something to him in tithes and offerings. His giving generates our giving and not the opposite. He doesn't expect anything from us if he has not yet given us something. Every tithe and promise offering is a declaration of allegiance to God as the King of the universe and of faith in his word, the Bible, where he gave us these instructions. As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Our deaconess are ready to receive our tithes and offering. Please all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Oh, praise him, hallelujah. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Heavenly Father, from all the blessings that you have given us. We thank you for your Son, Jesus, who was born and died in order for us to have freedom from sin. Thank you, dear Father, that we are able to worship you through our tithes and offerings.
And we pray that you will bless them, Lord. Bless these offerings as we return this to you, Heavenly Father. We pray that you will continue to sustain us in our daily lives. Thank you, dear loving Father, for your love to us, for the life that you have given to each one of us, that we are able to live and to serve you. Bless this, Heavenly Father. Bless each one of us and forgive us, O Lord, from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit ang danasin ko. Sa sarili ko, ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok, pag dumating na, ang puso ko'y naninimtim. Pangako ng Diyos ay naaalala ko. Salamat Diyos sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Diyos na mapagmahal. Salamat din, natutunan kong magmahal, at ngayon'y inaalay ko lakas ko't buhay. Sa sarili ko, ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok, pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay naaalala ko. Pangako ng Diyos ay naaalala ko.
Ang sabi po ng awitin, mga kapatid, anuman ang hamon sa atin, nariyan ang Panginoon. Napakagandang pakinggan ang isang awit na nagbigay kasiyahan at lakas ng loob para sa atin, mga kapatid. Habang pinapakinggan ko po, muli pong nabuhay ang aking sarili. Salamat at mayroong Panginoong Hesus na nagpakamatay sa Kalbaryo para sa iyo at sa akin, mga kapatid. Happy Sabbath, mga kapatid! Happy Sabbath! Bakit nga ba Happy Sabbath ang ating binabati tuwing tayo'y nasa loob ng simbahan? Bakit kaya? Yan na ba ay tatak ng mga Seventh-day Adventist? Ano kaya? Sir, bakit kaya, sir? Sa tuwing pagpasok natin sa simbahan at hindi pa Happy Sabbath, ano kaya ang meron, kapatid? Meron kasi ito ang tanda ng ating Panginoon sa atin. Isang tanda ng Panginoon para sa atin at tayo po'y nagsama-sama. Punta tayo kay brother. Brother, bakit kaya? Kumusta? Happy Sabbath. Happy Sabbath pa lang, ulam na at nagpapasaya sa bawat isa sa atin. Para sa akin, ito yung pagkasalubong para sa banal na araw ng Sabado. Kaya Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yes, sir. Last but not the least, kapatid. Ano po? Maliban sa pagtugtog ng piano na marinig ng ating mga kapatiran. No, many things, many reasons why we say Happy Sabbath, sir. Para po sa mapayapa at blessed na araw. Parang Shabbat Shalom. Sabbath Shalom. Mga kapatid, maraming mga rason kung bakit po Happy Sabbath, mga kapatid. Nung ako'y pumasok, di po ba? Sir, bakit wala pa, sir? No signal, sir. Paki-assist nga, sir. Well, okay na. Ayun na, sir. Ayun na. Okay. Marami pong mga rason, mga kapatid, kung bakit Happy Sabbath. Para sa akin, this is my first time na nag-attend po dito sa Remnant Church. Isa sa rason kung bakit Happy Sabbath. Ay, may kababayan po ako dito, si Elder, hindi ko lang, Elder John. Tama, sir? Elder John Ni. Okay, opo. At nag-share pa po kami, mga kapatid. We graduated from the same school but different years. Nauna naman yan si Elder sa akin. Oo. Di ba, mga kasama, maraming rason kung bakit ikaw at ako ay dapat maging masaya sa araw ng Sabat, mga kapatid. Mga kapatid, dito po sa aking slide. Sa ating buhay, sa buhay mo, sa buhay ko, maraming mga tao o may mga tao na nagbigay influence sa atin, mga kapatid. Minsan, mga tao na ginawa nating idolo, ginagaya natin. Sino kaya ang unang tao? Ito, nakalista lang. 5 lang po ito. Ito po ay isang tao na parating nasa loob ng simbahan at nagsasabing, darating ang Panginoon. Sino siya? Hindi ito lang ba? Pwede si Noah, yes. I'm sorry. Yes, Noah said that. Okay. Yung ngayon lang, okay. Di ba? Parati siyang nagwawali. Okay, definitely, he is what? A pastor, right? Yes, tama din po yun. Tanggapin po natin yun kasi si Noah po, nagsabi din po, isa yan sa ating matalakay ngayon. Well, pastor, for me, he is one of the best personality in our spiritual life that will influence you and me. Next, ito naman po, siya po'y kadikit po natin parati at very close. Sino siya? Very close po natin. Kahit nung maliit pa tayo, close na natin siya hanggang nag-aral tayo hanggang ngayon. Siya ay isa nating kaibigan. Opo. Yes, kaibigan. Next, ito naman po. Makikita ito ng mga kabataan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Sino po siya? A teacher, very good. And the next is,
Siya po ay tinaguriang ilaw. Ay, ako ilaw din to ah. Siya po ay tinaguriang ilaw ng tahanan. The mother. Speaking about mother, I could remember my mother. She was simply a farmer, a single parent who raised us. 7 po kaming magkakapatid. Pero tandang-tanda ko, ayaw kong umiyak. Tandang-tanda ko, 7 kaming magkakapatid. Ang nanay ko ang nag-guide sa amin para magsimba. Hindi ka pwedeng hindi magsimba. Sa ngayon mga kapatid, when I look back, it was great. It was happy. Now, nawala na ang aming nanay. Sa 7 naming magkakapatid, 4 na lang kami ang nananatili. Sabi ni brother, remnant, mga kapatid. Let's go to the other one. The last but not the least. Siyempre, siya po ang haligi ng ating tahanan. Sino siya? Father. Father. What experiences do I have with my father? Well, I cannot say something because I didn't experience with my father because he abandoned us when I was 3 months old. Ano po ang maisishare ko sa kanya? Nothing but thank you, Father, for making me, amen, in this world. Tama, mga kasama? Father and mother, ito po sila ang may malaking influensya sa ating buhay. Kasi nga, kanina si sister, she discussed about family. Tama po. Family or home. Tama, ma'am? Family or home. Home is the place where good memories are made. Good memories are made by our fathers at home and mothers at home, participated in by the siblings, mga kasama. So I feel sad. I don't have my father, but I am great because I had my mother who stood a father and a mother in the family. Let's pray, brethren. Dear Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, for these wonderful reminders to all of us. Lord, may your words will be instilled into our minds and it will be festered into our hearts. Because your words are sharper than two-edged sword that will remind us now and forever. Amen. Mga kapatid, ang next slide ko po, meron po tayong mga iilan na mga good men sa ating Biblia na maaaring ang kanilang characteristics, pag-uugali, ay pwede nating kopyahin. Maybe their attitude are doable, replicable, and applicable sa ating mga buhay. Meron po akong mga espesyal na mga kapatid dito. Sir, ini-invite na po natin yung 6 dito, sir, sa harapan. Elder, asa naman to? Katong 6 ba? Oo. Yes. Okay. And at the same time, I will invite my son. Come on, son. Okay. Yan. Dito ka na. Okay. Ito yung 6. Alam niyo po, teacher po ako. Para hindi po boring na ako lang magsasalita. Ito po, kumuha ako ng mga magagaling na magsasalita para hindi lamang manggagaling sa atin. Okay. Dito tayo, sir. Ayan. Siguro mas, yan. Okay, ang anak ko dito po sa gitna. Wala man question. Share lang ba? Okay po. Okay. Unahin po natin, mga kasama, ang isang magaling na tao sa Biblia. Bakit kaya? Bago muna yan, ha? Bakit kaya natin sila naging idolo? Ano po? At bakit natin tinitingala ang mga magagaling na tao sa Biblia? Siyempre, sila po ay may takot sa Panginoon. Sila po ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Sila po ay mapagkumbaba at may kababang looban. At sila ay may katapangan at katatagan anuman ang nangyari sa buhay nating Kristiyano. And above all,
they walk integrity and righteousness with the Lord. Unahin po natin si Moses. Siguro in 1 or less than a minute, Moses, pakinggan natin si Sir tungkol kay Moses. Ang tanong dito ay, ano ang ating matutunan sa karanasan o kwento ng buhay ni Moses? So para sa akin, no, si Moses ay, nung kabataan niya pa, ay kilala siya bilang prinsipe. At ang matutunan natin sa buhay niya, hindi siya tinawag ng Diyos nung kilala siya o sikat siya, makapangyarihan siya. Tinawag siya ng Diyos nung nakalimutan niya na siya pala ay isang prinsipe. So sa ating buhay ngayon, tayo hindi tatawagin ng Diyos kung tayo ay marunong, magaling, kundi tatawagin tayo ng Diyos kung tayo ay magpasakop sa Kanya. Salamat. Well said. Your turn, my son. The story of Moses. Rely on God, not your own power. Moses learned that God equips the called and provides the challenges, not the individual alone. Humility and leadership. Humility is a strength. Moses was a humble man who prioritized the needs of his people, demonstrating that true leadership comes from service and submission to God. Thank you. Sino na po ang sunod nating titingnan? Ako, Daniel. Sino na po si Daniel? Okay? 1 minute, sir. Natutunan ko kay Daniel ay siya ay matapang, hindi natatakot kay Haring Darius. Siya ay mapagdasal at kung magdasal ay hindi niya sinasabi na siya ay walang kasalanan. Kung hindi, he always included himself as a sinner when he prayed to the Lord. Yan ay si Daniel. Si Daniel ay matapang, hindi kumakain. At si Daniel ay pag-ibig sa kanyang mga kapatiran. Maraming salamat, brother. Anak. Daniel's story. The power of prayer. Daniel's story highlights the importance of prayer even in the face of danger. He prayed 3 times a day, demonstrating that prayer was a consistent and integral part of his life, regardless of circumstances. Daniel chapter 10 verse 12 states that, "Do not be afraid, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words." Thank you. Let's proceed to Joseph. Sino si Joseph? Kayo, ma'am? Ano ang ating matututunan or sa karanasan ng kwento ng buhay ni Joseph, the dreamer? Yung story niya, it reminds us na si Joseph, despite nung experience niya sa buhay, natutunan niyang mag-forgive and forget dun sa mga kapatid niya. And second, he stands firm in his principle despite dun sa difficult situation niya dun kay Mrs. Potiphar. Thank you. Yes, sir. Joseph the dreamer chose forgiveness over revenge. Despite being sold into slavery by his brothers, Joseph chose to forgive them rather than seek revenge. He saw that their actions, though terrible, were used by God for good. God can use suffering
for a greater purpose. Joseph understood that while his brothers intended to harm him, God intended it for good to save many lives. Thank you. Let's hear the story of David. Kung kay David naman po, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos para itaas kung sino yung nasa baba at yung dating mataas na hari, ibinaba niya. Yan po. Maraming salamat, Sir Wilson. Yes, sir. The triumphs of David's faith, courage against impossible odds. As a young shepherd boy, David faced Goliath, a towering warrior who terrorized the Israelite army. While others cowered in fear, David's faith gave him the courage to face the giant, proclaiming that the battle is the Lord's. This experience taught him to trust God's strength over his own. Okay, thank you, my son. Next, story of Noah. Si Ma'am. I can only think of three things that we can learn from the story of Noah. First is obedience in spite of unpopularity. We know that Noah was already old and he's not known by anyone, but he obeyed God's command. Second is faithfulness in spite of the unseen or in the future. But during the time, Noah didn't know, but they don't know about the flood. But still, Noah prepared and obeyed God by building that ark. And the third is preparedness for the future. He prepared the people and the animals by inviting them to enter the ark. So now we may be unpopular and we don't know our future, but we need to prepare by God's grace and God's guidance to us. We can do it in accordance to His will. The story of Noah. Lessons in obedience and faith. Obedience is key. Noah found favor with God because of his remarkable obedience in building the ark, a task that seemed impossible to others. Trust in the face of doubt. Noah demonstrated extraordinary faith by trusting God's word about a future flood, even with no visible evidence for 120 years. Okay, let's try another. The story of Jonah. Alam po natin si Jonah ay isang reluctant prophet, pero natuto rin po siyang sumunod sa Panginoon. At kahit hindi po niya sabihin na siya ay isang man of God, nakita po sa kanya na nalaman po ng mga kasama niya sa barko na siya ay isang man of God. At yun nga yung mission niya is yung mag-preach sa Nineveh at dahil gustong bigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang mga taga Nineveh na magbago. The story of Jonah. The story of Jonah teaches that you cannot run from God, as He is in control and will guide you back to His plan, and that God shows mercy and love to all people, including enemies, offering a second chance to those who repent. Other lessons include the power of prayer, the importance of humility, and that God's grace is for everyone, regardless of their actions. Thank you so much. So, maraming salamat. Maraming salamat. Ang inyong certificate, ipapadala ko na lang sa susunod mga kasama. Part 2 tayo mga kapatid. You see, narinig natin mula sa maliit na tinig ang mga characteristics ng ating mga
few good men in the Bible. Narinig din natin sa ating mga kapatiran, ang sa akin ay sama rin na lang. Tama po. Mga kasama, ano po ba ang sinabi ng Biblia tungkol kay Moses? Moses is a friend of God. Now, if you are making friend with somebody, there is trust, mga kasama. Kaya nga po, kaibigan ng Panginoon si Moses dahil sumunod siya sa utos ng ating Panginoon. At tinawag si Moses that he is a man of God and he is a prophet. Man of God, the greatest prophet of Israel. Bakit kaya nagiging greatest prophet ng Israel si Moses? Alam po natin ang story niya. Next, Daniel. Daniel, dahil sa kanyang prayerful, mga kasama, dahil prayerful si Daniel, kung titingnan natin, ito ang nagdulot sa kanya upang siya ay itapon sa lion's den. Pero hindi po siya natatakot, mga kapatid, dahil alam niya ang Panginoon. Because he believed that that prayer is power, mga kapatid. At natatandaan ko po ang aking pubring ina. Kami po ay nagtatrabaho sa bukid sa Basakan. Sa bukid nagtatrabaho po kami sa Tagalog. Maliliit pa po kami, mga kapatid. Hindi ko lang po alam, sabi ng nanay ko, mag-pray po tayo. Nag-pray po kami, ang putik po hanggang dito, mga kasama. And I learned from my mother. I keep on saying this every time I stand before the congregation. That my mother taught us to pray in the morning. I sing the mighty power. Kusiyo na pud ka. Kay tulog man ka. No? Yan, every morning. Bago matulog, mga kapatid, nagpipray po kami. Kasama ng mga 7 kong magkakapatid. Kumusta kami ngayon? Kumusta ang ating pamilya ngayon? Meron pa bang prayer sa ating tahanan, mga kapatid? Ang aking anak, bago po papasok sa grade 7, I took time na maparinig sa kanya. Hinihiling ko sa Panginoon, siyempre natatakot ka. May mga lindol, ganun. Sana, Panginoon, bigyan mo siya ng espesyal na anghel na mag-save sa kanya. Because I am a school's principal, I prayed for the school ng mga kabataan dahil kung anong mangyayari, ma'am, pananagutan, mga kasama. That is power of prayer, mga kapatid. Let's proceed. And what about Joseph? Joseph the dreamer, mga kapatid. Maraming mga Joseph dito sa ating simbahan. Bakit? Sa kabila ng ginawa ng kanyang kapatid, he chose to what? To forgive rather than revenge, mga kasama. Problema sa ating pamilya, mga kapatid. Akala ko noon ang aming pamilya ay walang sigalot. Nung mailibing na ang nanay ko, 2 years, 3 years, bakit nagkakaroon ng problema? Bakit ito hindi mo nabigay ang party ng party ko? Bakit yang lupa na yan, yung homelat na yan, hinahabol mo, mga kapatid? Sabi ko, ganito po ba, mga kasama? Ang pobre kong ina, binigla kaming magkakapatid nung siya'y mamatay, ay may propiedad pala ang nanay namin na iniwan, na mahirap siya. At yun ang aming, imagine to the extent, mga kapatid, na pinabarangay ng aking kapatid. Wala ba itong Hindi tayo live? Okay. Mga kapatid, in a nice way, no? Hindi ko inaasahan na mangyari ito sa buhay namin, mga kapatid. Tingnan po natin. Kami naman po ay mga Adventist. Bakit na nangyayari pa yan? Sana mangibabaw sa amin ang ugali ni Joseph na sa kabila ng siya'y ibinenta. Ano pa ang sinabi niya? He chose to forgive rather revenge, mga kasama. Sa loob ng ating simbahan, alam kong maraming Joseph dito po sa atin. Next, mga kapatid, David. David ay
Bakit pinili ng Panginoon si David na hindi naman talaga siya warrior? Dahil tiningnan ng Panginoon ang kanyang puso, mga kapatid. Tama? At si Joseph, sa tingin ko, si David ay masayahin na tao. Tama po? Siguro yung mga Bisaya, maaari ang characteristics nila ay kay David nang galing. Kasi sa mga Bisaya, bahalag matumba ang balay, dili lang ang kamunggay. Tapos may hawak niya na gitara-gitara. Tama, mga kasama. Mga kasama, hindi tinitingnan ng ating Panginoon ang iyong kakayahan. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang puso mo at ang puso ko, mga kapatid. Next, what about Noah? Elder. Noah was the father of Shem, Ham, and Japheth. Oh. Now, maybe you are contesting why Japheth, my name pronounced as Japheth. E-J-U yan, di dapat Jupit. Ay, nanay ko lang magtawag sa akin ng Jupit. Di ba? At first, my brother, I do not like my name when I was in the elementary until I came to know that Japheth, although it is not the correct spelling in the Bible, no, but it sounds alike, no, mga kasama, ay natuwa na rin ako, elder. Kaya pag dito na ako sa Maynila, ay Japheth ko, oy. Mga kasama, speaking about Noah, he was called a family man. Tama? O sabihin muna natin, kay Noah, tama yun, ano? Ma'am, paano ka mag-preach about flood na hindi mo nakikita? Tama? Sana pwede tayo mag-preach ng, ano ba yung flood natin ngayon na issue, mga kasama? Flood control ng mga scam, mga kasama. Kasi makarelate ka, tama po? Whereas Noah, he preached about flood na hindi niya rin nakikita for how many years? But he did not reject the command of the Lord. And yet, he was able to what? To bring all his family, mga kasama. Speaking about family, because Noah was a family man. Kumusta po ang ating pamilya? Well, maaaring noong una, kasama natin ang ating mga anak. Kasama natin ang ating mga kapatid. Kumusta naman po ngayon? Mga kapatid, sa aking mga kapatiran na narito ngayon, anuman ang ating mga hamon sa ating pamilya, mga kapatid, don't quit of praying and bringing them to the Lord, mga kapatid. Isa ko ngang kapatid, hindi ko inaasahan na magiging elder sa church. Tama, mga kasama? Pero noon, pareho din kaming nawala. Little story. Our time is 11:25. I was promoted as a school principal. That was year 2000. And during the time, ay hindi ko sinabi na Seventh-day Adventist ako. Oo. Kaya ang ugali ko, aywan ko lang, mga kasama. Alam niyo po, mga kasama, until I realize and I look at my son. My son is growing old. What kind of Seventh-day Adventist am I going to show to my son? Nung bagong principal pa lang kami, punta kami doon sa AUP, magsimba, bit-bit ko pa yung mga teachers ko, yung aking mga angels, pasok kami doon. Pagkatapos noon, punta kami sa Tagaytay, mamasyal, mga kapatid. Is that the kind of Seventh-day Adventist I'm going to my son, to show to my son? Kailan lang po ako bumalik? Thank you, Pastor Rene Montoya. Kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na maisama sa Sabbath School. Kung mapapansin po ninyo, there was a time, ngayon po, nagle-lecture kami sa Sabbath School, IICD, mga kapatid. At ito pong aming pagbibisita sa mga churches, mga kasama, kinarir ko na lang, ministry na lang po namin ito. Every Sabbath, last Sabbath, dito kami. Sa next Sabbath, doon na naman kami sa Caloocan North, di last na yun. Uuwi kami sa Mindanao. January, meron na pong first Sabbath, mga kapatid, na nakaschedule. Ang sabi ko, ma'am, I am not a pastor. Tama po. Kung ito po ang paraan na ako po'y
madikit sa Panginoon, tatanggapin ko, mga kapatid. Ito ang ibinigay ng ating Panginoon. Balik po tayo sa pamilya. Halika anak. Saman kasi kulang eh. Opo. Mga magulang. Dito mga magulang, meron pong wala ng buhok, meron ng manipis ang mga buhok, anuman ang hamon sa ating pamilya, mga kasama. Huwag tayo pong hihinto. Ang sabi nga, tayong mga magulang, tayo po ay mga champions sa mata ng ating Panginoon. Champions never quit, and quitter never wins. Don't quit! When things go wrong, as they sometimes will. When the road you're trudging seems all uphill. When the fans are low and the debts are high. And you want to smile, but you have to sigh. When care is pressing you down a bit. Rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns. As every one of us sometimes learns. And many failure turns about. When he might have won, had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Sa kapwa kong mga magulang, kung ang ating mga magulang noon ay huminto na tayo po'y hubugin sa pagka-Seventh-day Adventist, narito kaya ikaw, nanay? Narito kaya ikaw, tatay? Kung sila'y huminto dahil sa katigasan ng ulo natin, siguro po, walang kalbo sa inyong harapan kung huminto ang aking ina. Hanggang sa kasay pumanaw, hanggang ngayon, every time I stand in the pulpit, I speak good of my mother. And what about your father? Never mind, I thank him. Yes, mga kapatid. Next, mga kapatid. Okay, what about Jonah, mga kapatid? Well, just this morning, I feel I was Jonah. Why? I was requested to lead the lesson, but I refused, mga kasama, kasi po, hindi ready, kunti lang yung nalaman ng kalbo. Kunyari, nagpabisi-bisi ako sa laptop ko, pero sabi ni Elder, ikaw mag-lead. Pero Elder, nag-share naman ako ng kunti, mga kasama. You cannot run away from God, mga kapatid. Kung ano man ang kagustuhan niya. Sa ating mga kabataan, sana na narito ngayon, ang ating mga talents and skills, gagamitin natin sa ating Panginoon. Minsan, nawawala tayo, naranasan ko. Ilang taon, mga kasama. Subalit, mahal ka ng Panginoon at ikaw po ay gagamitin ng ating Panginoon. Our time is 11:28, mga kapatid. Yung binigkas nating mga characters sa Bible, ilan lamang ito na nagbigay sa atin ng kanilang mga kabutihan, magandang ginawa, at kaya nating gawin. Because what they have shown are doable, applicable, and replicable, mga kapatid. But above all those characters in the Bible that we discussed, who is the best? The best character is our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagpapakita ng kanyang kabutihan sa iba't ibang paraan. Isa na po ito, ipinakita ng Panginoon kung sino siya at ano ang kanyang kaugalian sa isang parabola. Did you remember the well-known alibughang anak? Pakinggan po natin ang isang kwento ng alibughang anak. May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay niyo na po sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang mga ari-arian. Makalipas ang ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain.
Inilustay niya sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at pinagtrabaho sa isang babuyan. Mga kasama, sa buhay ko po ay ako po'y naging isang prodigal son din po noon. Hindi ko sinunod ang payo ng aking kapatid, ang payo ng aking pobreng ina. Kaya po ako'y napadpad sa lupain ng Maynila. Sinunod ko ang aking kagustuhan. Ano po ang nangyari? Pakinggan po natin ang story ng Alibughang Anak. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya na ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako, mamamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Nung ako po ay umuwi dahil ako'y hindi natuloy, hindi natanggap, or naging biktima ng illegal recruiter. I spent 45,000, that was 1993. Wala ka pa noon. 1993. Saan ko man yun nakuha yung 45,000? Ibinenta ko yung aking Betamax. Bininta ko yung aking TV, yung aking RIP. RIP, Bisaya ba? Yung aking RIP, aking plansa, 45,000 ang kailangan ibabayad. Kulang pa nangutang ako sa aking kapatid. Nung alam nila na hindi po ako natuloy, kaya po ako dito sa Maynila, sir, gusto ko nang bumalik sa aming bayan ng Davao at Cotabato. Pero dahil sa aking hiya, sabi ko dito na lang ako sa Maynila. Opo. Good sir, nakabalik ako po sa teaching. Ako'y bumalik sa amin mga kapatid. Naku, live ito. Nung bumalik po ako doon, kasi po magbabayad po ako sa aking kapatid. Magbabayad ako sa aking utang. Nung ako'y nilingon ng aking kapatid, Uy, andyan ka? Di ba galing ka abroad? Di marami kang pera? Yumuko lang po ako dahil alam niya na ako po ay naging biktima ng illegal recruiter. Umikot ako, ma'am, ng Maynila. Inikot ko yung Maynila, pumunta ng Pagsanhan, Santa Cruz, Laguna, na hindi ko na alam yan, mga kasama. Hindi ko naman alam. Sumulat pa ang aking nanay noon, sabi niya. Nasaan ka? Sabi niya. Huwag mo kaming lukuhin. Paano ko masasabi na narito ako? After 1 week, 2 weeks, lilipat na naman kung saan ka pupunta. Hindi ko alam kung saan pupunta, mga kasama. Ang sabi ko lang sa sulat ko, okay ako, mga kapatid. Ayun na, bumalik na ako doon sa amin. Nung makita ko ng aking kapatid, Uy, andito ka. Di ba galing ka abroad? Di marami kang pira? Alam naman yan, hindi ako natuloy. Alam mo po mga kasama, sabi ko, pumunta lang po ako dito para magbayad ng aking utang. And I turned my back instead of comforting me. No? Sana no? Kumusta ka? Okay lang ganun ang buhay. I turned my back, mga kasama. During the time, aywan ko kung Seventh-day Adventist ako noon kasi I promised to myself,
From the ashes of my failure will rise the monument of my success. Hindi ko naman sinabi na, aywan ko kung revenge or what, basta nasaktan ako mga kapatid. Tama. Pero yun po ay mga nakaraan mga kasama. Tuloy mo si Alibugang anak. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo ay kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila ay nagdiwang. Mga kapatid, tayo po anuman ang ating pagkukulang, pagkakasala sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay meron siyang unconditional love and forgiveness. He values soul rather than materials. Mga magulang, kumusta kung ang ating anak ay nagkukulang at nagkakasala sa atin? Mga anak, kumusta din po kung tayo ay naging alibugang anak sa ating mga magulang? Sana po, brother, ready na brother? Sana po mga kapatid, ang ilaw na ipinakita ng ating mga magagaling, mabubuting tao sa Biblia ay manatiling ilaw para sa iyo at para sa akin. Sana po ang pagmamahal ni Kristo, His unconditional love, because He valued souls rather than materials, will be the source of our light, your light and my light. Pakiplay. Mga kapatid, pakinggan po natin ang isang awitin na sana ito'y mag-reflect sa atin. Pakiplay po, sir. Lakas konti, sir. There is a candle in every soul, some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle with
Mga kapatid, sa ating pong natutunan at nabalik-aral ang buhay ng mga mabubuting tao sa Biblia na patuloy naging ilaw sa ating buhay. Higit sa lahat, ang ilaw na ibinigay ng ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kumusta po ang ating ilaw kung tayo po'y nasa trabaho? Kumusta po ang iyong ilaw kung ikaw po'y ay nasa paaralan, nag-aaral sa mga kaibigan? Higit sa lahat, ang aking tanong, ako po'y naniniwala na ang ilaw ng Remnant Church ay patuloy na magniningning at magbigay ilaw sa ating kapaligiran at higit sa lahat sa ating sarili. Magandang umaga, God bless everyone, and happy Sabbath. For our hymn of consecration, let us all sing, "Oh, for a closer walk." Maraming salamat, Panginoon, sa mga paalaala sa amin na maraming mga mabubuting tao sa Biblia na magbigay liwanag sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong liwanag na patuloy na magniningning sa amin upang makita sa aming sarili ng aming mga kaibigan, pamilya, at higit sa lahat, makita ninyo, Panginoon, na kami po'y natili sa inyong paanan. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa ngalan ni Jesus. Amen.